ay ako'y nataranta at sinaksak ko siya o sinubukan kong patahimikin siya. Mga paggamin sa interogasyon. Pasensya, nandito lang ako. Mukhang hindi siya dumating. Walang anuman. Ang mga nakakagulat na sandali ay minsan nangyayari lamang kapag nagkakaharap ang kriminal at pulis sa maliit na silid. Sa palagay ko, sumobra ako. Parang naglaro lang ng konting blackout sa malalang way, di ba? Alam ko nakatingin ka diretso sa akin, di ba? Hindi sulit ng $6 ang impormasyong ibinigay ko. Mas mahalaga pa yun. Pinag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakatumatak na pag-amin sa interogasyon na nahuli sa kamera. Welcome sa Sidebar, inihahandog ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Bumili ng Life is Luck na yon sa Amazon sa forthepeople.com/lifeisforthepeople.com/lifeisluck. Ang silid ng interogasyon ay lugar na kahit ano ay pwedeng mangyari. Paulit-ulit na natin itong nakita, kaya gusto ko itong pag-usapan ngayon. Nakita na natin ang mga pag-amin at kumpisal, mga sandaling nagbago sa kaso ng akusadong kriminal. Kaya dahil diyan, susuriin natin ang ilan sa mga sandaling yon. Itinabi ko siya at pinusasan ko siya. Itali pala, hindi pinusasan, tinali ko siya. At pagkatapos, inirolyo lang namin sila. Magsisisimula tayo kay Richard Cottingham, isang serial killer na halos 80 anyos na ngayon at nagsisilbi ng 3 habambuhay na sentensya dahil sa 5 pagpatay. Ito ang lalaking sinasabing responsable sa 12-12 ng pagpatay. Kilala bilang ang Torso Killer, na opisyal na kumikilo sa New York at New Jersey sa loob ng maraming taon at marahil pati na rin sa ibang mga estado. Naresto siya noong 1980. At ang pinapanood mo ngayon ay isang nakakagulat na pag-amin mula noong 2014. Matagal-tagal din ako tumatakbo. Marami pa rin mga estado kahit papaano. Meron ka bang May bilang ka ba sa isip mo? Naisip mo na bang pag-isipan yun? pwede ko sabihin hindi ko na kayang bilangin ng ganun kataas? Dinalalala ko sa bahay ninyo. Masasabi kong lampas na ito sa 8. Sa tingin mo ganun karami? Sobra pa nga. Alam ko may ilan sa Florida, Connecticut, marami sa New York, Pennsylvania, New Jersey, Baltimore. Kahit anong lugar na ayaw marating ng kotse na walang koneksyon sa akin, susubukan ko. Layunin ko hindi ito mahalata at nagawa ko naman yon. At talagang sinubukan kong patayin siya sa eksaktong parehong paraan o, alam mo yon, mag-iwan ng natatanging marka. At hindi ako tanga, alam mo yon. At bukod doon sa isang beses na yon, doon sa Hackensack, natsamba lang talaga. Nabuli na sana ako noon. Hindi man lang ako muntikang mahuli, maliban doon sa isang beses na yon. Nahuli siya noong 1980. Sabi sa balita, nag-check-in siya sa motel sa New Jersey kasama ang sex worker na sexual niyang inaabuso at pinahihirapan. Narinig ng staff, tinawag ang pulis, inaresto siya, at dito nagsimula ang investigasyon na nagugnay sa kanya sa iba pang pagpatay. Gusto ko lang napakinggan mo ito kasi hindi niya iniisip na serial killer siya. Iyon ang kaibahan ko, hindi ako ganon. Hindi ako isang serial killer. Hindi! Sinabi mo sa akin na mahigit 80 ang napatay mo. Pasok na pasok sa definition. Hindi ganon. Alam ko na sinabi mo na ito nun, marami ka ng tinalaya. Daan-daan. Ibig sabihin, hindi ako lumabas para pumatay. Karamihan sa mga napatay ko, may kaugnayan ako sa kanila sa isang paraan. At ayokong mahuli. Higit pa ito sa basta hindi mahuli. Naiintindihan ko. Sige, gets ko. Basta klaro lang, hindi ito malupit na serial killer. Sinabi mong sinaksak mo siya. Sigurado ka ba? Ilang beses mo ba siya sinaksak? Sa palagay ko, isang beses lang. Sige, Diretso sa mukha. siguradong kasama yon sa laro. Sumisigaw siya. Gumamit ako ng camera. Naalala mo ba ng particular sa kanya? Hindi. Kaya nang hula ka lang no. Kasi alam mo yun, pumunta ka sa ilang karaniwang... alam ko namang hindi siya binaril. Alam mo na. Hindi, alam ko yon. Alam mo yun, mga bagay na ganyan. Alam mo, Well, parang yung babae dito sa taas, parang aayat ka dito at tatayo ka na hindi pa, alam mo, hindi pa. napaka-unique nun. At nangyari lang yon dahil nakaranta ako. Hindi ko sinadya. At yon. At hindi naman talaga kutsilyo ng steak yon na meron. Kutsilyo ng steak yon at nabali yung kutsilyo.
Isa pa yun sa mga katotohanan. Kung nakita mo yung insidente, ikaw mismo makikita mo. Karaniwang kutsilyo lang yun, parang steak knife lang mula sa isa sa mga lugar na pinuntahan namin. At kung paano niya inilalarawan yung mga biktima, parang ang hirap intindihin. Grabe. Mahilig ka sa maitim na buhok. Hindi, alam mo, ang nakakatawa, karamihan sa mga kapitbahay ko sa misyon ay may diabetes. Gusto ko ng iba-ibang bagay. Minsan, laro namin, lumalabas kami para uminom, pinapalasing ko sila, dinadala sa kwarto, pinapagawa ng sexual na bagay nang walang bayad. At yun, karamihan sa ginagawa ko, yung lukuhin sila para makuha ang pera nila. Dahil sinusubukan din naman nila akong lukuhin. May mga kaso nga ako, pati dito mismo, sa Route 46. May babae ako doon. Sobrang sa akin niya. Kinuha niya ang akin, hubad-hubad siya mula bayang takas. Inablot niya ang pantalon ko, tumakbo palabas ng kwarto, dala ito, at iniwan ang kanyang kamiseta. Nabunggo niya ang isang lalaki sa katabing kwarto. Binuksan niya ang pinto, narinig niya ang ingay. Akala niya ay ninanakaw niya ang pitaka. Naintindihan mo? Oo, ninakaw niya. Hinablot niya yon. Nakuha niya ang mga $11,000 mula sa akin. Kaya siya lang ang tanging nakatakas talaga. Nakuha niya ang pera ko. Sa kanilang lahat. Nakakatakot pero gusto ko pa rin magpatuloy. Ngayon, mula kay Richard Cottingham, pag-usapan naman natin si Shayna Hubers. Pasensya na, nandito ako. Hindi siya nagpakita, nandito ka naman. Oo, hindi siya serial killer pero inamin niya sa mga awtoridad na binaril at pinatay niya si Ryan Poston na 29 taong gulang noong Oktubre ng 2012 sa bahay nito sa Ohio. 6 na beses siyang binaril ni Hubers, ang kanyang minsang kasintahan na balik-balik ang relasyon. At lumalabas na sa parehong gabi na siya ay binaril at napatay, dapat sana ay makikipag-date siya kay Miss Ohio, Audrey Bulty. Mula sa unang tawag sa 911 ni Hubers hanggang interogasyon, matibay ang paninindigan niyang siya ang bumaril. Ngunit diit niya na wala siyang ibang magawa. Binaril ko siya para ipagtanggol ang sarili ko dahil dati niya akong sinaktan. Kaya nabangga ulo ko sa headboard at muntik akong mamatay. Physical siyang marahas sa akin. Hinihila-hila niya ako sa loob ng kwarto mula sa sala. Ibig kong sabihin, mula sa kwarto, papunta sa kainan, papunta sa sala, pabalik sa kainan, mas malaki siya kaysa sa akin. Inaabot ko at kinahawakan ang kanyang damit na tingin ko ay napunit dahil sa akin. At umabot na sa pulto na nagsisigawan na kami sa isa't isa at umiiyak na ako. Nakatayo siya sa kabilang side ng mesa, sumisigaw sa akin. Inaabot ako na parang sasaktan ako at tinatapik ang likod ko. Yumuko ka, alam mo yon? At sumisigaw siya ng mga pinakamasasakit na salita sa akin na talagang masama, masama. At yung tingin niya ay parang masama talaga at bangag na bangag siya noon. May mga baril siyang nakaalat sa mesa. Bingi na siya bago pa kami mag-away. Mahilig siya sa baril. May mga kargadong baril siya sa bahay. Kinuha niya ang baril at itinapat sa mukha ko. Sabi niya, biro lang yon. Anong gagawin mo kung ako? Alam mo na. At meron siya. Pinagahagis-hagis niya ako sa buong kwarto at sinaktan ako at sumisigaw siya sa akin. At alam ko, sasaktan niya ulit ako o ihahagis niya ulit ako o kung ano man. At gusto ko na, alam ko aalis na ako. Naiimpake ko na ang mga gamit ko. At tinatanong ko siya, pwede ko bang impakehin ang natitira kong gamit at umalis? Hayaan mo akong impakehin ang mga gamit ko. At ayaw niya akong papasukin sa kwarto para kunin ang mga gamit ko. At nabuksan ko ang kandado ng pinto at nakapasok ako roon habang nakahiga siya sa kama. Siguro nakahiga lang doon na walang ginagawa, tamad. At pumasok ako doon at kinuha ko ang mga gamit ko. Lumabas ako at nag-away kami ng matindi. Yun ay bago pa nangyari ang lahat ng ito. Nagalit siya nang buksan ko ang pinintong kinandado niya. Sumigaw siya. Sinabing aalis siya at ayaw niya ang boses ko kapag nagsasalita ako. Sabi rin niya, ayaw niya ang lahat tungkol sa akin. Ito ang mga sigaw niya habang sinusubukan niya akong syaktan sa mesa sa kusina. Kasing lapad nito at may baril sa tabi ko. Sa tingin ko, may isa pang nakapatong sa kabilang side ng mesa, malapit sa kanya. At alam ko kung ano ang maaari sumunod na mangyari. Alam kong marahas siya. Alam kong baliw siya. At kinuha ko ang baril at, may bala ito. Hindi ko inakalang may bala iyon.
At nandun ang gatilyo, ang safety release, alam mo? At tinuruan niya akong gumamit ng baril. Kung hindi, baka pumalpak ako, alam mo na. At kinuha ko lang ang baril at habang may ginagawa siya sa braso niya o nagsasabi ng kung anumang kabaliwan, binaril ko siya. Napatay ko siya bilang depensa sa sarili o binaril ko siya bilang depensa sa sarili at alam niyang mamamatay siya, kaya. Tinapos ko na ang paghihirap niya. At talagang interesado siyang pag-usapan kung anong nangyayari sa isip niya at ang iba't ibang mga bagay na dapat isaalang-alang para saan. Kung bakit kailangan ang nakamamatay na puwersa na siya ay agarang banta sa kanyang kaligtasan. Pero mas malaki siya kaysa sa akin. Kaya kapag siya ang manakit sa akin, kumpara sa ako ang nanakit sa kanya, hindi talaga patas ang laban. Isa. At Maaari siyang. patayin ako. Oo. Kung lumala man ang sitwasyon, mas gugustuhin ko pang siya ang mamatay kaysa ako ang masaktan dahil maaari talaga akong masaktan ng sobra. Bilang biro, tinutuan niya ako ng baril, saka ko sinabi na nagsinungaling ako sa kanila dahil hindi naman kami nag-away. Isang beses, may inilabas siya at tinanong ako, anong gagawin mo kung barilin kita ngayon? Natatakot ka? Pinag-uusapan mo ang nakakagulat na pagamin. Pati detalye ng pagkakabaril sa kanya, sinabi niya. Noon ako. Nung binaril ko siya sa muka, inilagay niya ang braso niya sa ibabaw ng mesa. Ang parang natutulog siya ng kaunti. At inilagay niya ang braso niya sa ibabaw ng mesa at inilapit ito sa mukha ko at sumisigaw siya sa akin ng malakas. Pagkatapos niya akong ihagis-hagis sa loob ng kwarto at nagsasalita siya sa akin ng may matinding emosyon. Isa kang batang lalaki. Galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Umurap ka para kausapin ako. Dalit ako sa'yo. Dalit ako sa'yo. Kinamumuhian ko ang lahat sa'yo dahil sa kung ano ka at papatayin kita. Sumisigaw siya at nakapatong ang kamay niya sa mesa at hindi siya tuluyan nakatayo. Ganito siya. Nakadapa siya, nakapatong ang mukha sa mesa at parang nanginginig. Kaya naman. Alam ko na mamamatay siya ng mabagal at masakit. Alam ko na patay na siya. Alam mo, sa loob ng susunod na 20 segundo, sa loob ng susunod na 2 minuto, alam ko na mamamatay na siya. Sobrang nasasaktan siya, namininig at umuungol pa. Sa huli, patay na siya. Kaya binaril ko siya. Hindi na inaksaya ang oras. Pinatay ko siya dahil alam kong hindi na siya titigil. Kaya inulit ko pa ito ng ilang beses. At siya, binaril ko siya. Sa tingin ko, 2 beses ko siyang binaril. Akala ko, patay na siya kasi nakahiga lang at hindi gumagalaw. Kumikislat at gumagawa ng mga inay. At binaril ko siya sa ulo. 1 beses ko siyang binaril at hindi ko agad siya binaril ulit. Pero pinapanood ko siyang mamatay. Sobrang sakit panoorin siya mamatay at malaman na ako ang gumawa nun. Pero nilibot ko lang ang mesa at binaril ko siya sa alam kong ikamamatay niya agad. Binaril ko siya siguro 6 na beses. Narito ang unang problema. Kahit inilarawan niya ang maraas na pangyayaring ito, Hindi ko siya pinatay dahil sa galit o dahil tapos na kami. Tapos na ako sa inyo. Dahil masama ka. At binabato mo ako sa loob ng kwarto na parang laruan lang. Hindi mo pwedeng ihalis ang isang tao sa sahig. Baka may paso na ako sa balat dahil sa carpet. Iniisip ko nga, oo, baka nga may paso na ako. Pakiramdam ko kung may ibang tao sa kwarto at nakita nila ang nangyari, sasabihin nila, buti para sa kanya. Binubog siya. O inihagis-hagis sa loob ng kwarto. Parang wala naman akong kahit anong marka. Pero iniagis-agis talaga ako sa loob ng kwarto. Siguro meron na akong mga pasa sa mga binti ko, sa totoo lang. Napaisip ako tungkol doon. Siguro nga may mga pasa ako. Masakit ang balikat ko. Para ninawakan niya balikat ko. Si Brita ay parang si Thor. Makikita mo mula sa sala na hindi ganun ang nangyari.
Kung papasok pa doon, may mga inihahadis na bagay. Mukhang mali. Oo. Alam mo, Kung tama lang, tapos yun, tinapon ang sapatos, kama, tinapon ang mga kumot sa kama. Oo, hindi yan ang titingnan mo. wala raw ebidensya na si Shaina ay nagtamo ng pisikal na pinsala o na ang crime scene ay magulo. Hindi lang ang pagamin niya sa pamamaril, kundi pati ang kanyang pag-iisip ay nagdulot ng tanong sa pahayag niyang self-defense at takot para sa sarili niyang buhay. Kinuha ko ang telepono. At tinawagan ko ang nanay ko at sinabi, Mama, ano na daw ako? Nagkaroon kami ni Ryan ng pisikal na away at napatay ko siya. Binaril ko siya, Mama. At sinabi niya, tawagan mo ang pulis, Shayna. Kailangan mong tawagan ng pulis. Sabihin mo sa kanila ang totoong nangyari. Sabihin mo ang totoo. Ayokong makulong. Hindi yata kita deserve. Alam mo yon. Hindi ako pumunta doon at magplano na patayin siya. Alam mo, hindi ako pumunta doon at sabihin, gusto kong patayin si Ryan. Ryan, gusto ko siyang patayin. Masama yon. Hindi ko dapat gawin. Mahal kita. Ayusin natin ang relasyon natin. Maiisip ko lang kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga taong ito. Alam mo? Mike? Parang, bakit niyo siya pinatay? Anong nangyari? Kasi pakiramdam ko, kilala naman ako ng lahat ng sapat para malaman na, alam mo yon, hindi ko lang basta-basta pinlano at pinatay ang isang lalaki. Gets mo? Pero yung kakaibang kilos talaga. Yun ang nagkakaiba sa kaso ng self-defense at sa isang taong parang gustong pumatay. Nagsimimulang sumayaw si Sheila sa interrogation room. Paano naman yung pagkanta niya na parang pinupuri pa ang sarili niyang gawa? Salamat, Red. Babalik ako agad. Salamat. Ako nga, oo, ginawa ko talaga. Oo, yun ang naging problema para sa 21 taong gulang noon. Hindi ko alam kung may magmamahal o magpapakasal pa sa akin kung malalaman nilang napatay ko ang nobyo ko sa pagtatanggol sa sarili. Hindi ito nakakatawa, pero hindi ko man lang maisip kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin. Alam ko. Sa totoo lang, yung pinakamasama. Nakakatakot. Sige, Nakakatakot isipin. Magkakaroon ako ng maraming kaaway. Ngayon, heto ang magandang tanong. Kung makulong ako, pwede ba akong maligo doon? O talagang magiging sobrang marumi ka na lang? Pwede ka sigurong maligo doon. Talaga? Sigurado ako. Kailangan natin maligo sa harap ng mga tao. Diyos ko, wala akong ideya. ganun niya pinroseso ang pamamaril sa silid ng interogasyon. Itong klase ng sunod-sunod na pag-iisip na parang binibigyang katwiran niyang mga ginawa niya, napakahalaga nito para sa kaso niya. Hindi ako yung typical na mamamatay tao. Hindi ako serial killer. Sabi niya, napakabait mo. Talagang kahanga-hanga kang babae. Ang tamis-tamis mo. Hindi ko alam kung lumabas yung pagka-promdi ko. Sobrang sama ng loob ko dahil talagang mahal ko siya. Pero sanay na siya pumatay araw-araw. At pagkatapos umuulan sa Paris at parang pakiramdam ko yung kasamaan ay nasa puso ko. Kasi pinalaki talaga ako sobrang Kristiyano at ang pagpatay ay kasalanan. Para sa akin, pagpatay pa rin ito kahit paano nangyari, kahit hindi ito isang bagay. Hindi naman ako nandito iniisip na baka kamulian ako ng pamilya ni Ryan. Okay lang daw sa kanya ang anak niya, siguro nga. Pero binugbog ng anak nila ang isang babaeng mas magaan ng 85 pounds kaysa sa kanya at kinaladkad pa sa bahay nila. Hinila niya ako sa nakapusod ko. Karapat dapat yun sa kanya. Oo, karapat dapat yun sa kanya. Yung bahagi na hindi siya nagsisisi tungkol dito. Yung bahaging yun ng sarili ko, alam mo yun? Parang yung bahagi ng sarili ko ay ganito.
Sinaktan mo ako at itinapon mo ako. Hindi mo lang alam na yun ganun na. Kahit sa relasyon, kasama ko sarili ko kasi. Kailangan kong matutong mahalin ang isa't isa. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at gusto niya akong makasama. Siguro, sa gitna ng lahat, matapos ang galit. Sumisigaw siya kung gaano niya ako kinasusuklaman. Pero darating ka sa puntong, sawa ka na, alam mo yon. At sa tingin ko, nandoon na ako. Nandoon ako sa puntong yon na sawa na ako sa pang-aabuso. Sawa na ako sa pagpapahirap. Sawa na ako. At hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun. Ako. Hindi talaga ako masamang tao. Oo. Hindi ko naman iniisip na ganun ka. Sa tingin ko, may intindihan yun ng kahit sino na nakakaalam. Ibig kong sabihin, tingnan mo ako, parang... Medyo tagapagturo ako. Mahilig ako sa mga tao. Ang degree ko ay sa counseling psychology. Alam mo yun, gusto kong tumulong sa mga tao. Ayokong makasakit ng iba. Hindi, na yun, kung ikaw ay parang ganon at tratuhin ka ng ganon, itulak ka. Literal na buhatin at ihadis at tratuhin at halos bugbugin. Hindi ko na talaga tinaya. Wala akong ginawa dahil sa masamang hangarin. Alam mo yun, wala naman akong ginawa na magdudulot ng ganoon. Pakiramdam ko, kung may ibang tao sa kwarto at nakita nilang nangyari, sasabihin nila, mabuti at nagawa niya yon. Ano nangyari? Sinampahan siya ng kasong pagpatay. Nung 2015 niliti siya, ipinaglaban ng self-defense at sinabing toxic ang relasyon nila. Mapangabuso at marahas siya nung gabing yon ayon sa depensa. Pero sabi ng prosekusyon, isang planado at walang awang pagpatay ito. Ginawa niya yon dahil sa galit, hindi matanggap na magmo-move on si Ryan. Nahatulan siya ng hurado sa pagpatay at sinentensya ng 40 taon, pwedeng magparol matapos ang 20 taon. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Anong nangyari? May basurang hatol sa sumunod na taon. Dahil may huradong hindi nagbunyag na may hatol siya sa kasong felony sa record niya. Malaking bawal yon, kaya hindi dapat naging hurado ang taong yon. Kaya nagkaroon ng retrial noong 2018 at binago ng depensa ang estratehiya nila. Hindi na talaga nila ipinaglalaban ang self-defense, kundi extreme emotional disturbance dahil sa di umano'y pangabuso ni Ryan. Nagtestigo na rin si Hubers ngayon. Pero sa huli, muli na naman siyang nahatulan ng pagpatay. At ngayon, sa halip na 40 taon siya, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol sa 2032. Ngayon, dumako naman ako sa isa sa pinaka-nakakabahalang pag-amin sa interrogation room na naalala ko nitong mga nakaraang taon, kay Taylor Shebisnus. Noong 2022 sa Wisconsin, inaresto ang dalagang ito at dinala sa interrogation room. Bakit? Pinaghihinalaan siyang sinakal ang 24 na taong gulang na si Shad Tyrion gamit ang metal na kadena. Pasensya na. Kailangan ko itong sabihin. Inakusahan siya ng sexual na pang-abuso at pagputol sa katawan ni Shad Tyrion. Pag-uwi ng sarili niyang ina, nadatna niya ang ulo ng sariling anak na basang-basa sa dugo sa isang timba sa basement ng kanilang bahay. Sana hindi ito totoo, pero totoo ito. Oras na para sa interogasyon. Itinanggi ba ito ni Shebisnus? Itinaas ba niya ang braso at sinabing, "Anong nangyayari? Wala akong kinalaman dito. Idinidiin lang ako." Hindi. Sabi niya lang, nagka-sex kami ng kakaiba. Maaring sumobrang mga nangyari habang tila nasa impluensya ng meth. Give it a chance to turn. Give it a chance to turn me. Was that he was fine? So was that part of the? That was the thing, and then later on, parang sa tingin ko, medyo sumobra ako. Parang ganito. Parang ang dami kong nakakalimutan habang ginagawa ko yun, di ba? And then, like, I look at him, he's very crippled. I'm like, I don't know if he's fucking, is he good? Is he good? But then, like, when I woke up, like, you know, like, during the blackout moment, like, he was coughing up blood. I'm like, Parang ano bang mangyayari? Tapos sinabi niya na hiniwa-hiwa niya ang katawan nito at sabay na inabuso ito ng sexual. Kailan ka nagsimula
So pag-hiwa-hiwa sa katawan niya. Parang bata pa talaga ako nun. After the long connection. Paano yung ibang parte ng katawan niya? Inabot ba yun ng buong araw? Nagawid? I was getting pissed off at the discernment process, actually. Did you? So they're saying, oh. It's like, I was nodding out. I was nodding. Kaya hindi ka wala sa sarili o kung ano pa man. Uminom ka ba ng ibang gamot? Dapat sana. I should have took Dressage. That probably would have helped. Pero hindi mo ginawa. Kaya pinapikaso mo rin ang katawan. Oo. Kaya anong ginawa mo sa mga parte ng katawan? Hindi ko alam. Nakita ko na parang oo. Tapos, Silong sa itaas. Siguradong sa silong. Ako ay papasok sa... at pagkatapos, alam ko hinawakan ko ang ulo. At pumunta ako sa ulo. May dala ka bang kahit ano? Oo, sabi ko, hindi yun. What is it, man? It's, what is it? Alam ko yun, tabako. Parang libro ito. Sige, dadalhin ko sa kwarto. I'm gonna bring it all, and then I'm like, man, this is messy, so then I'll try to do it. Kinamad ako. Sige. Kinamad ako, kaya yun ang ginawa ko. Baka magiging isang braso o isang binti. Ayan. Anong ginawa mo sa ulo? Anong ginawa mo sa ulo? Nasa bulsa pang ulo. Sa likod na bulsa ko. Itim. Black pocket? With the blanket on top. Okay. Ngayon, medyo ninakaw konting ba, nasa hagdan lang. Pasensya na, pero ito ang sitwasyon natin. Inaamin lang na pinatay siya, inabuso ang bangkay, at pinagputol-putol. Ibang klase talaga yon. Ang interviewong ito na tumagal ng ilang oras ay nagpatuloy kasama si sa business nakasuot na ng ibang jumpsuit. Alam mo ba kung ano sabihin mo ang dapat mangyari sa isang taong ayaw sa ganitong mga bagay? Sabihin mo sa akin kung paano. Hindi ko alam. Siguro makukulong sila. Hindi ko talaga alam. Alam mo ba kung ano ang itinatanong din ng negosyo mo? Pag-isipan mo ito. Tinanong niya ang pulis kung nahanap na nila lahat ng bahagi ng katawan. Gusto nila mahanap lahat ng mga kasangkapan. Kaya dumadaan ako sa proseso ng paghahanap. Tinandal mo ba, di ba? Ibig mong sabihin, inalis mo ba ang puso at hindi hinayaan mabulog kasama ang dugo? Hinandal mo rin ba lahat mula sa dibdib? Are you leaving in there? It could be in there. You remember? Nasa mga plastic na bag sila lahat. Magkakahiwalay pag sa malaking bag? Oo. Umpisa ko yung memo bag. Oo. Well, hindi pa naman siya patay. Una sa lahat, sasabihin ko ito. Nasabi ko na ito dati. Ulitin kulip. Ang mga investigador dito ay kamangha-mangha. Nanatiling kalmado, mahinahon, at nakakapagproseso at nakakakuha ng impormasyon. Ulaan mo, nahatulan siya. Nagpasok siya ng plea na not guilty by reason of insanity. Sa batas ng Wisconsin, ang kabaliwan ay hindi ka legal na responsable kung dahil sa kondisyon sa pag-iisip ay hindi mo alam ang mali sa ginawa mo o di mo masunod ang batas. At sa kabila ng panayam na ito, tama. Sa kabila ng kung gaano kabaliw ang krimeng ito, hindi ito pinaniwala ng hurado sa Wisconsin. Halos isang oras lang bago siya napatunayang nagkasala ng sinadyang pagpatay, pang-aabuso sa bangkay, at sexual na pag-atake sa ikatlong antas. Napagpasyahan ding hindi siya baliw ng gawin ng krimen. Inatulan ng hukom si business ng habambuhay na kulong na walang parol. Susunod, sa Medford, Oregon tayo pupunta. Para sa lahat ng ebidensyang ibinigay ko sa inyo, nandoon na mismo sa harap ninyo. Nandun na mismo hanggang sa pinakahuling detalye. Hanggang sa pinakahuling detalye, wala ni isang bagay ang kulang. Ganito kasi yon. Isang buong listahan. Hapang-hapang. Kahit badang nasa ikatlong baitang kayang basahin kung gaano kadali yon. Sige, ang lalaki sa interrogation room ay si Russell Jones. Makikita niyong medyo kakaiba siya sa mabait na salita. Pwede nating gawin to sa maayos na paraan at mag-usap tayo.
O pwede rin nating gawin sa mahirap na paraan at pakakawalan ko ang pagiging bipolar ko. Pasensya ka na, pare. Pero sisiw lang sa akin ang mga siga sa high school. Oo, mag-isa siyang nakikipag-usap sa interrogation room na parang sinusubukan niyang kausapin ang mga pulis na akala niya'y nakatingin. By the way, totoo nga. Hindi ako namimilit, maayos akong nagtatanong. Bilang isang mabait na sibilyan na marunong ding magmaniobra ng mga pulis at alam kong lahat ng sinasabi ko ay nire-record at sinasadya ko talaga ito. Kaya. Madali kong mapapatay ang speaker at magwawala. At pagkatapos, papasok kayo na iniisip na baliw ako dahil hindi ninyo ako naririnig. Kaya pwede nating gawin ito sa maayos na paraan at mag-usap tayo. O pwede rin nating gawin ito sa mahirap na paraan at ilalabas ko ang pagiging bipolar ko. Sa totoo lang, ayaw mo talaga nun. Makipagkasundo ka o ilalabas ko ang pagiging bipolar ko. Ikaw ang pumili. Kaya bakit siya nandun? Well, may nawawala. Si Aaron Fryer, ang ama ng noy 15 anyos na si Ellie Fryer. Ellie Fryer ay ang aking kliyente. Ang aking pinoprotektahan, kailangan mong ibigay siya sa akin. Sige, hindi na kailangan mo disalita pa. Nawala si Aaron Fryer mula sa bahay, kaya nag-welfare check ang pulisya. Wala ron si Aaron o Ellie at may nakita silang dugo sa bahay. Indikasyon ng krimen. Nahanap din nila ang kotse niya pero wala pa ring bakas ni Aaron. Makalipas ang ilang sandali, nakita sina Ellie, Russell Jones at nubyo niyang si Gavin McFarland na magkasamang naglalakad sa kalsada. Kaya kinuha sila ng mga autoridad. At ito ang dahilan kung bakit napunta si Jones sa interrogation room. Gusto mo bang marinig ang kwento? Dahil may ilang bahagi akong hindi nabanggit. Gusto mo bang marinig ang kwento? Si Ellie at Gavin ay ilalagay sa kwartong ito. At bibigyan kita ng kabuwang itakda natin ang orasan natin. Pwede ba? 2 oras. Na yon, kahit na sa mga walang kwenta niyang sinasabi, tulad nito, ewan ko. Ganito kasi yun. Hindi ako ang may fetish sa donut. Kasama ang kape, bigyan mo ng donut ang pulis, hihingi siya ng kape na kasabay nito. Bigyan mo ng cookie ang daga, hihingi siya ng baso ng gatas. Bigyan mo ng muffin ng mousse, hihingi siya ng iba pa. Pero ito ang paborito ko. Ano yan? Kapag hinila ng tow truck ang kotse ng pulis. Bahagi ni Pong. Woohoo! Nang tanungin siya ng investigador, dun siya umamin tungkol sa nangyari kay Aaron. Ngayon, sinabi mo ba na gumagalaw pa ang katawan niya pagdating mo ron? O dahil sa lahat ng mga gas at kung ano-ano pa? Hindi, patay na siya. Tiningnan ni Gavin ang pulso niya at lahat. Ang nalalaman natin ngayon, ito ang matagal ng gusto mangyari ni Ellie. At kayong tatlo ay matagal nang nag-uusap tungkol dyan. Hindi ako kasali sa pagpaplano ng pagpatay sa kanya. Hindi ko ideya yon. Kaya nauwi siya sa pagsasabi sa mga detektib na bahagi siya ng planong iligtas si Ellie mula sa kanyang ama, na may paniniwala raw ayon sa kanya na inaabuso ni Aaron si Ellie ng sexual. Pero para malinaw, sa huli ay walang matibay na ebidensya para riyan. Matagal na namin pinag-uusapan ang tungkol sa pag-alis niya roon. Ilang linggo na, gaya ng sinabi niya. Kaya dahan-dahan naming nailabas lahat ng gamit niya. Backpack kada backpack. At kung anong kaya namin dalhin sa maliit na bag.
At pagkatapos, ang malaking finale ay gawin nito mukhang kinidnap niya siya. At inilagay siya sa kotse sa upuan ng pasahero. Tatalian siya ni Gavin sa upuan. At pagkatapos, magmamaneho si Gavin papunta sa California, lampas sa hangganan ng estado. Hindi ko talaga ideya ang pagpatay. Dapat sana ay susubukan naming maghanap ng chloroform at patulugin siya. At pagkatapos ay malamang ilalagay siya sa trunk. Pero hindi kami nakahanap ng chloroform dahil hindi na ito mabili online. Sinabi niya na hindi niya ito nagustuhan at hindi rin siya masaya sa text. Anong text? Yung text na ipinadala ni Ellie na kinunan niya ng screenshot na nagsasabing sinubukan ng tatay niya na sexual na abusuin siya. Sige. Sumama ba ang loob niya dahil doon? Sumama ba ang loob mo dahil doon? Bilang tagapagtanggol ng mga babae, oo. See? Kung may gumawa noon sa anak kong babae, malamang kukuha rin ako ng shotgun. See? Sabi niya, pumunta sila sa bahay sa kalaliman ng gabi at doon nagsimulang magkaproblema. Kaya pumunta kami doon. Naghintay kami sa kabila ng kalsada sa may eskinita. Naghintay kami doon hanggang sa nag-text siya na tulog na raw siya or kung ano man. Hindi ko alam. At hindi ko rin alam kung ano ang itinext niya sa kanya. At kaya naisipan ko nang pumunta ron. At sakto nung gusto ko nang pumunta, nag-text siya. Parang nabasa niya ang isip ko. Kaya pumunta na kami doon. Pumasok siya sa gate kasi mag-uusap kami ulit tungkol kay Gavin. At pumasok siya sa gate, dumaan sa bintana niya. Sumunod ako agad, nanatili ako sa may bintana. Nabubuhat kami ng mga bag at iba pang gamit. At nailabas na namin lahat ng mga bag. Sabi niya kukunin niya ang susi at ilalapit ang kotse. Habang si Gavin, sabi ko, ay nakikipag-usap sa isang lalaki, pero malayo iyon sa nangyayari. Tapos sinigurado niyong nasa kwarto na ang mga kapatid niyang babae, para hindi sila matakot kasi bata pa sila, baka matroma sila. Pumasok ka ba sa bintana? Hindi. Okay. Hindi, sa pintuan lang ako dumaan. Pagkatapos? Oo, pagkatapos ng bugbog, sige. Kanina, sinabi mo sa amin ang tungkol sa issue ng baril na ito. Nangyari ba yon? Hindi. Gusto ko lang palabasin na mabait siyang tao. At mabait talaga siya, maniwala ka sa akin. Ngayon, alam mo bang kailangan mong pumasok pagkatapos? Kasi sinabi niya sa akin na iikot niya yung kotse, tapos habang ginagawa niya ang dapat gawin, at pagkatapos. Narinig ko yung malalakas na tunog, at sinabi niya sa akin, sige, oras na para pumasok sa harap na pinto. May pagkakataon ba na aktibong pumayag ka kina Ellie at Gavin na manakit ng iba? Aktibong pumayag ng may kamalayan? Pumayag ka ng may kamalayan. Managid? Oo. Pumatay? Hindi. Natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Aaron Fryer malapit sa lugar kung saan nabawi ang kanyang sasakyan. Binugbog hanggang mamatay dahil sa blunt force trauma. At nakakita sila ng baseball bat sa puno. Ipinakita niya sa akin ang baseball bat sa pulo. Si Ellie bang nagtapon? Oo, magaling siya magtapon. Kaya sasabihin ko sana, malayo-layo yon. Oo, kaya sa huli, kinasuhan silang lahat sa pagpatay kay Aaron. May ideya na parang tataka si Ellie kasama si Gavin. Maraming usap-usapan kung siya talagang otak ng lahat ng ito. Sa huli, si Ellie Fryer, umamin siya ng kasalanan sa sabwatan para pumatay at hinatulan ng 25 taon sa kulungan. Umamin si Gavin McFarland at hinatulan ng 25 taon hanggang habang buhay na kulong dahil sa pagpatay at sabwatan. Nag-high ng no contest plea si Russell Jones sa kasong sabwatan sa pagpatay at hinatulan ng 15 taon sa kulungan. Ngayon, pag-uusapan natin ang kwento ng babysitter na si Lindsay Parton mula Butler County, Ohio. Napunta siya sa interrogation room matapos bumagsak si Hannah Wesh, 3 taong gulang, sa bahay niya noong 2018. Ngayon, may ilang magkakaibang pag-uusap kasama ang pulis, kabilang na ang napakahirap pakinggang sandaling ito. Uy, anong? Okay. Whatever happened
happened to her happened this morning. Oh my God. It's not from the fall from yesterday. She has a severe brain. Oh my God. So what we need is the truth from you. But yeah, that Because we need to know how this happened, that way we can treat her. I'm absolutely telling you the truth. Oh my The God. way it's looking right now is that this happened at your house, because we need to find out. We need the I truth. swear to God, I'm telling you the exact truth. We walked in the From house what the and doctor saying, she she did not walk, she did not talk with this type of injury. None of that is possible. Bakit siya bumagsak? Naglakad siya pa uwi at hindi mo lang siya dumiretso papasok ng bahay. Paumanin po. Ako at siya. Siya mismo ang pumasok. Siya mismo ang pumasok. Oo. Sila, pero hindi siya ang responsable. Diyos ko, pinanood niya pumasok siya. May sugat siya kaya hindi makalakad. Kaya, tulad ng sabi mo, tapat kami sa'yo. Tapat at seryoso ako sa'yo. Sapat na ito. Pumasok siya diretso sa bahay ko. Sing? Sa loob ng 30 segundo, nangangako ako na hindi ako nagsinungaling. Hindi ko akalaing hahantong ako dito sa buhay. Hindi ko rin pinapalo ang mga anak ko. Sige, kaya hindi mo gagawin. Ayos na. Naniniwala ako na sa sinungaling ka. At kailangan mo umamin dahil mo iling bahagi ka nito. Naiintindihan mo ba? Bilang ina sa kapwa-ina, hindi mo ikaw maiintindihan. Hindi mo dapat biruin o pagtaguan ito. Kailangan mong lumapit at makinig at sabihin sa amin kung anong nangyayari at ipaalam mo sa akin. Si Hannah Westche ay namatay. Kapag may mga doktor na nagsasabi sa iyo na ang batang ito ay binugbog, Ito ay pang-aabuso. May nakuha silang bahal sa batang ito. Patay na siya. Oh my God! Kaya hindi na tayo pwedeng maging mas seryoso pa kaysa sa kung nasaan tayo ni Lindsay. Hindi ko kaya. Yan ang sinasabi. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung may ginawa si Lindsay Parton kay Hannah. Mariin niyang itinatanggi na sinaktan o pinalo niya ito. Pinaliwanag niyang nadapa lang ang batang babae kaya nagkasugat. Kaya nagkaroon ng tanong kung may kinalaman ang ama ni Hannah na si Jason Wesh. Lumabas na hindi nagtutugma ang mga yon. ito ang kaliwang pisingin niya. Pakiramdam ko ganun siya pagyagas ng kotse. Nang lumabas siya sa likod na pinto, sa butika at sa bahay. When is it? Thursday. Okay. Hindi ko pa yun nakita, kaya di ko alam. Pero base sa paraan niya, nung tumingin siya at sabihin ba di magkakaroon tayo ng Bahay. yun lang yun o lahat at siya ay nadapa. Nadapa siya sa gilid na yun, sa kabila at parang mayroong Isang pinturadong kariton na nakahiga. doon at sa tingin ko siya. May pasa ito sa magkabilang gilid. May piraso ng partilado dito. Kaya Ikaw, alam mo, ito yung kinukuha mo gamit ang mga tornilyo sa madaling salita. Oo. Hindi ito nagkapasa. Oo, bibagay ito sa harap at likod. Hindi ko pa rin nakita. Major ko ay kasaysayan. Paano naman yung gasgas? Kaya ako may nadapa. Magkakaroon ka ng pasa sa matutulis na bahagi. Sige, dito magkakaroon, wala dito, tapos meron dito. O kung nandito ka naman, magkakaroon ka rin. Dito, pwede naman siya. Di ko alam, napanood ko. Wala ka. Nakasabit lang sa pinto. At kapag nahulog ito diretso, hindi ka magkakaroon ng pasa dito at dito, tapos wala sa gitna. At ang pasasana ay nandito. Kung wala namang ganyan, walang pasa dahil dikas mong napoprotektahan ang bahagi iyon. Ano ang masasabi mo tungkol dito? At yan ang makukuha natin. At yan ang dahilan kung bakit gusto namin pumunta ka dito at punan ng bilan sa mga buwang na ito. Kasi sa totoo lang, nanintatot naman talaga ako sa iyong umaga. Marami sa mga to ay hindi tugma sa pagkabulog sa trabaho. Oo, dahil nandito ito at nandiyan sa baba. At saka ito, ibig sabihin, parang sa perfecto na ayos na graba, dapat siya bumagsak. At pagkatapos, dumating tayo sa sandaling ito sa interogasyon. Nadulas ako sa kubot niya. Pagbukas ko ng pinto, pareho kami natuma. Sa mukha niya o sa paa niya, hindi ko alam. Nadulas ako, tapos
Natamaan ko tagiliran niya. Bakit mo sisinungaling? Ayaw ko mapahamak. Hindi ko alam. Basic lang ako sa closing. Kailangan ko lang maging estudyante. Ngayon, hindi na ako pwedeng maging bata. Tapos, sa admissions na tayo. Ang admissions na nagbago ng lahat dahil mula sa hindi ko inawakan si Hannah, si Lindsay Parton, hanggang dito. Anong tunog nun? I thought her bad. With what? Ang pangalan ko ay Open Ogo. Walang problema. At anong naging dahilan? Kinuha niya ang lahat ng mga yun. Hindi ko alam kung bakit siya napahamak. Kinuha niya lahat ng tauhan at pinisan sa Indoro habang naglalaro ako. Ganun nga. Ano pa ang ginawa niya noon? Parang pilit-sama-sama mga bagay pa ito na unti-unti na ipon. Oh, ngayong linggo. Ngayong linggo. Mga ngayong linggo. Hindi ko talaga inisip na totoo yun. Diyos ko, hindi mo ginawa. At ayun naman. Ikaw. Gaya ng kahit sino ba, nandiyan ang mga variable at hindi ka nakalabas at hindi mo ipinapaalam sa kanila. Yan ang pagkakaiba. Hindi ko talaga siya tinamaan sa binte. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ko. Tama. Oo. Sumunod ba siya sa'yo? Hindi. Hindi siya sumasagot. Hindi naman ako. Alam mo, hindi ba siya nakikinig sa'yo? Parang kung siya, nakikinig naman talaga siya kung pinapanood niya ang palabas, tapos sasabihin mo sa kanya na gawin ang isang bagay. Hindi ba siya nakikinig? Paano mo nakukuha ang attention niya kapag hindi siya nakikinig? At hindi rin ako nakikinig sa'yo. Alam ba niya na mahal mo siya? Hindi, ang bait niya. Palagi siyang, mahal mo ba kami sabihin? Thank you. Tell us about that. This was not a phone or anyway. It's not. We. Ano, sir? Hindi siya eh. Oo. Tingnan mo, daluin mo ba ito para sa akin? Alam ko, sige. Ito ay Hindi ito ang unang tatlong taong kulang. taong gulang na pinag-uusapan natin na malalaking issue. Okay? Alam natin kung ano talaga ang dahilan nito. Okay? Eksakto, hindi ito patahulog. At alam mo kung ano ang dahilan nito. Gaya ng alam mo kung ano ang dahilan nito. At kaya, anong naging dahilan nito? At sampalin siya sa baba o gawin. Tama, ito na ang pangalawang insidente. Ikwento mo sa akin. Dahil hindi ito Belinda, gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon, hindi ito si Hendrix. Sige. Hindi. Nakikinig ako. Alam natin anong nangyari dito. Sinabi niya na gano'n din. Pareho lang ang insidente. Sabihin mo sa amin, ano nga bang nangyari at ano ang mga particular na dahilan nito? Wala siya Hindi ko yun. Hawak niya ketchup. Alam mo, kinuha ko yun at pinaupo ko siya sa inituro dahil Sa tingin ko, kailangan niyang umihi. Sabi ko, mahal. pwede mo bang kunin ang ketchup. Hinawakan, sinampal ko lang siya sa tagiliran ng... Ng ulo at napada na siya. Malapit o parang ganyan. Ilang beses. Huwag mo sabihin isang beses lang. Oo. Kumusta na? Oo. Sige. Pinapayagan ka ba niyang magdisiplina tulad ng pagpalo? Oo. Hindi ko maalam kung ano ang punto ko roon. Kaya nakakuyo ang mga kamao niya. Parang parehong uppercut. Ito ay talagang bukas ang palad. Walang pagpapaalis. Oo. Kasi ayaw niya akong magtrabaho. Siya naman, kailangan ko na umalis. Kaya nagbaday siya umalis. At sabi ko, Hana, hindi mo pwede gawin yan. Kailangan ni Daddy magtrabaho. Ipinakita niya sa kanya. At nawalan siya ng malay. Oo, pero hindi naman talaga. Hindi siya nawalan ng malay. Nagkataon lang na hindi ko alam paano. Medyo umiyak siya nung nagalit ka. Oo, hindi naman sobra, pero bakit? Higiw ko siya at sinabing, "Hoy, huwag ka matulog dyan." Tapos nahulog siya. Pero siya, Hindi rin niya ako tinanong tungkol sa sofa. Bago ko, gano'n mo siya katanda ni Yu-Gi-Oh? Ano siya habang ni Yu-Gi-Oh? at galit ka, oo. Kasi siya, dahil palagi niya siyang pinababalik. Tuwing umaga. Sinabi ko sa kanya na wag gawin yon at wag magmadali. Tapos na tayo. Harapin mo ang 12 oras na trabaho rito. Wala yon. Naipit sa inventaryo. Umiyak ba siya? Hindi. Naalala mo ba yun? Kinuha ko siya, nilagay namin ng kumon, at doon kami nadapa.
Pero siya. Tapos na lahat yun. Kaya... Kinuha mo siya kay tatay at ibinaba. Pinaaw ko muna niya siya. Lumilipad siya pagkatapos. After dad, you pick her up. Isara mo ang tinto. Umalis si tatay. Oo. At yun bang dahilan kung bakit mo siya niyugyog? Paano mo siya inahawakan kapag niyugyog mo siya? Ipinakita ko. Sa labas ng kwarto. Nakabitin siya. Nakabitin. Shit. Hindi ko gusto. Nagharap pa sa harap niya. Sige, galit ang mga kamay mo. Hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Maiinis lang ako sa panahon. Alam niya ang pressure at kung paano dapat mangyari, lalo na tuwing umaga. Hindi naman palagi tuwing umaga, pero madalas, naiinis talaga ako kasi paulit-ulit niyang ginagawa. Laging ang hirap pakinggan. Ngayon, nagpatotoo si Parton para sa kanyang sariling depensa sa paglilitis. Hindi mo alam na ang pag-amin na inuga mo si Hana ay magpapalagay sa'yo sa alanganin. Hindi ko man naisip yun. Sa huli, nahatulan siya ng pagpatay, manslaughter at child endangerment matapos ang 8 araw na paglilitis noong 2019 at sinintensyahan ng habambuhay na kulong na may parol matapos ang 18 taon. Paano o gagawa ng episode tungkol sa nakakagulat na mga pag-amin sa interogasyon nang hindi binabanggit si Chris Watts? Ayokong pag-usapan si Chris Watts pero isa ito sa mga pinaka-nakakatakot na halimbawa. Noong Agosto 2018, naganap ang malupit na pagpatay sa Frederick, Colorado kay Shanann Watts, isang buntis na ina, at sa kanyang mga anak na sina Bella, 4 na taong gulang, at Celeste, 3 taong gulang. Kinausap ng mga pulis ang asawa at ama na si Chris Watts. Kagagaling lang ni Shanann sa business trip noong gabi. Nag-aalala ang kaibigan niya dahil hindi siya sumasagot sa tawag o mensahe. Ayon kay Chris, nakita niya ang asawa niya sa bahay ng alas 5 ng umaga. Tapos nagtrabaho siya buong araw sa isang kumpanya ng langis. Iginiit niyang hindi niya alam ang kinaroroonan ng asawa at mga anak. Pero bumagsak siya sa polygraph test. At mananaw siya yun. Hindi kayo. You already know that. He did not pass the polygraph test. Okay. So now we need to talk about what actually happened. Mukhang handa ka na sigurong gawin yon. Hindi ako nagsinungaling sa'yo sa polygraph na yun. Pangako. Chris? Ako, andito pa rin ako. Ako'y. Ako'y patuloy pa rin. Stop. Natututo pa rin yung matama. I want you to take a deep breath right now. Di dahilan kung bakit sumasama si Mura mo. Patuloy na itinanggi ni Watts na nagsisinungaling o may tinatago siya. Dumating ang punto na hinigi niyang makausap ang tatay niya. Pag-amin ang pinag-uusapan natin, di ba? Yan ang episode. Ayon kay Watts, sinabi niya sa kanyang tatay na may iba siyang karelasyon. Kinausap si Shanann ukol sa posibleng hiwalayan at nagalit si Shanann. Binanggit din niyang bumaba siya at pagbalik, pinatay raw ni Shanann ang 2 niyang munting anak na babae sa pagpigil sa paghinga nila. Sinabi ni Watts na sinakal niya si Shanann at dinala ang mga bangkay sa isang liblib na imbakan ng langis ng kanyang pinagtatrabahuhan. Inilibing si Shanann sa mababaw na hukay at ang mga bangkay ni Bella at Celeste ay natagpuan sa mga tangke ng krudo na malapit doon. At mahirap marinig ang audio ng pag-amin ni Watts sa kanyang ama dahil tila pabulong at hindi malinaw ang pagsasalita ni Watts. Pero eto na. Isa She's smoking. Or choking. I didn't hear anything. When I was downstairs, it came back up and they were calling. Ayokong pag-usapan. Pinag-uusapan niyo. Lumalabas yan sa patayan. Separation, everything was up, and she lost it. I don't know like what else to say, like I freaked out. It wasn't like it. I heard like a little commotion upstairs, but I didn't think anything of it. And then we went up upstairs and she was different. I could see like she was on dark vision. I'm choking her for that.
what you're feeling. Her boo. She took over from the I forgot the shimmy. Ganito kasi yon. Si Watt ay kinasuhan, hindi lang sa pagpatay kay Shannan, kundi pati na rin sa lahat ng pagpatay. Kinasuhan siya ng 3 bilang ng first-degree murder. Ilang ulit pa, 6 na bilang ng racketeering at 3 bilang ng pamimeke. Justisya. Umamin siya sa 9 na kaso at hinatulan ng 5 habang buhay na kulong na walang parole, kapalit ng pagtanggal ng death penalty. Ngayon, matapos siyang ipadala sa kulungan, sa wakas ay inamin ni Watt sa mga autoridad kung ano talagang nangyari noong gabing yon. O kahit papaano, ito na siguro ang totoong kwento. Malayo ito sa sinabi niya sa kanyang ama. Sabi niya, matapos ang pagtatalo sa diborsyo, inamin niyang sinabi niyang sinakal niya si Shannan. Pagpasok ni Bella, 4 na taong gulang sa kwarto, sabi niya, "Ma, masama ang pakiramdam ni Mami." Binalot niya ang katawan ni Shannan sa isang kumot, inilagay ang katawan sa kanyang truck, dinala ito sa kontroladong bahagi ng gubat at pagkatapos ay umalis. Tinapan niya ang paghinga ng mga bata. Ayokong pag-usapan pa ang maraming ito sa... Tuwing nakikita ko, hindi ko alam kung paano ito bumabalik. Ang pagiging ama ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko at tinaris ko ang lahat na yun. Para sa amin, Chris, pinakamahirap makita ang mga video na iyon at ang pagmamahal mo sa mga anak mong babae. Halata talaga sa amin. At kahit sa amin, mahirap intindihin kung paano ang isang tatay nagpapasan sa likod, gumagawa ng merienda, at nanonood ng mga pelikula ng prinsesa at mga ganong bagay. Paano ka umaabot sa ganung punto? Alam mo yun? Hindi ko alam. Sabi ko nga parang may ibang kumukontrol sa akin nun. Hindi ko makontrol sarili ko para lumaban. Ang hirap pakinggan at nakakakilabot, lalo na't baka hindi na natin malaman ang totoong nangyari. Iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, pakisubscribe po sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X at Instagram at panurin ang News Nation show ko na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11:00 ng gabi Eastern Time. Hanggang sa muli mga kaibigan.